Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-usapan naman po natin ngayon ay itong mga sasakyan na nandyan sa Amerika. Bakit parang yung mga ginagawa dyan sa Amerika at mga ibinebentang mga sasakyan ay bakit parang mahihinang klase? Kahit na anong brand. Kasi po mga kapatid, kapag ako ay tumingin sa mga recalls, halos lahat ng mga manufacturer ng mga sasakyan na to ay may kanya-kanya po talaga silang mga recalls. At hindi lang po 100, 500 na units or 1,000. Talagang libo-libo po yung mga recalls ng mga sasakyan. At ito nga pong pinakabago, 100,000 mga units ng Toyota ang nirecall po dyan sa US. Ito lang pong buwan na to. Lumabas po yung recall na issue. Masasabi ba natin na iyan ay mahinang klase? At dito naman sa Pilipinas, masasabi ba natin na yung mga sasakyan, na mga brand new na sasakyan na ibinebenta dito sa Pilipinas ay talagang matitibay at talagang mataas ang standard dahil kakaunti lang po talaga yung mga sasakyan na nare-recall po dito sa Pilipinas. Ngayon ito mga kapatid, isang malaking problema po ngayon ng Toyota at malaking pera ang kanilang magagastos dahil yung kanilang mga mamahaling sasakyan diyan sa US, nito lamang pong mga nakaraang linggo na to, ay nirecall po ng National Highway Traffic Safety Administration ng mga Tundra at Lexus LX po nila. Ito po ay mga mamahaling sasakyan diyan sa US. At yung recall po na ito ay ang mismong Toyota ang nag-imbestiga kung paano ito nangyari. Nadiskubre po ng Toyota na may depekto po yung V6 engine po nila, yung twin turbo, para po doon sa kanilang Tundra at doon sa Lexus LX. At ang mga apektadong mga units po na ito, sa Tundra po ay November 2021 hanggang February 2023. At ito naman pong sa Lexus LX naman ay yung July 2021 to November 2022 na mga units. Ang sabi po ng Toyota dito, nakita nila na ang dahilan kung bakit yung isang nagreklamo ay bigla na lang namatay or huminto yung kanyang makina ay dahil nga po nasira yung main bearing sa loob ng makina. Yung main bearing yan po yung nandoon sa crankshaft. So nasira yon, modelo po ito ha. Bumigay kaagad yung kanyang main bearing at ang dahilan nga daw po dito ay may mga naiwang machining debris doon sa loob ng engine during ng production sa Toyota. At yung problema po na yon ay magbubunga po yon ng engine knocks, magbubunga rin yon na mahirap siyang i-start at loss of power. Loss of power talagang hindi naaandar yung naging issue po ng isang nagreklamo. Nitong nakaraang May 2024, nag-notify po ang Toyota sa National Highway Traffic Safety Administration para ipaalam itong mga issues po na ito. At nung panahon na yon, ang sabi po ng Toyota ay 1% lang ang mga apektadong units. So kung yun po ay 100 to 1,092, 1,000 something lang po yung apektado, yun po ang bilang ng Toyota. Pero makalipas po ang 2 buwan at hindi nila maibigay yung eksaktong dami ng mga affected na sasakyan, ito na po, nagdesisyon po ang National Highway Traffic Safety Administration na kailangan lahat ng mga units na yan na 100 to 1,092 units ay palitan ng makina ng Toyota. Itong mga Tundra at yung mga Lexus. Sa Tundra po ay mayroong 98,600 na units at sa Lexus naman po ay 3,500 na units. So para ho sa kanila, ito ay drastic solution na complete engine replacement. Magkano po ang isang makina niyan? Diba? Lahat yan ay kailangang gawin ng Toyota doon sa kanilang mga customer. Pero hindi sinama sa recall ang mga hybrid version ng Tundra models. Dahil nga daw po, ito naman daw po mga hybrid, kung sakaling magkakaroon ng problema, ay mapapaandar pa rin daw yung makina kasi daw po may electric motor. Parang unfair yun, ano? Paano kung talaga may tama rin yung loob ng makina nila? Meron ding metal debris, merong metal shavings, o ganun din, masisira din po yun. Pero sabi po dito sa report ay hindi daw po yun isinama. Noong March 2022, may customer na nagreklamo sa Toyota sa biglaang paghinto ng makina. Hindi na po talaga umandar. At doon po nagsimula ang investigasyon ng Toyota kung bakit nasira nga yung sasakyan nung nagreklamo na ito. At doon din nila nakita na yun ngang main bearing ay bumigay. Nagkaroon ng problema dahil nga po doon sa mga machining debris at mga metal shavings na naiwan doon sa loob ng makina diyan po sa factory ng Toyota. So nilawakan pa po ng Toyota ang kanilang investigasyon dito hanggang sa umabot na po sa 166,000
technical reports at 824 warranty claims related to these problems ang natanggap ng Toyota. Dahil dito ay naglabas na, ito na po, naglabas ang Toyota ng voluntary recall. Ayan, ang sarap eh. Kung nandun ka rin pala sa lugar na yan, dyan sa Amerika, kung magka-problema ang sasakyan mo at napatunayan na may problema, yung mismong kasa, yung kumpanya ang maglalabas ng voluntary recall para sa mga apektadong sasakyan. At kahit na yung mga makina nung sa umpisa pa lang ay okay at dinala sa Toyota, pero dahil sa matinding inspeksyon ng Toyota ay napatunayan na meron din po pala itong problema. Ganito po yan eh. Halimbawa, doon sa 102,000 units, ang talagang matitindi lang ang problema doon. Siyempre, may knocking sounds kang makikita, blow-by talaga yan, o kaya nag-loss compression, loss of power. Pero may mga ibang units dyan, hindi naman ganun. Maganda pa yung takbo nila. Umaandar pa siya ng mabilis, powerful pa siya. Pero may maririnig kang konting ingay at meron kang makikitang konting blow-by. Hindi yun normal para sa isang 2022 at 2023 na units ng sasakyan. Lalo na't ito pa ang pinag-uusapan natin, Toyota, Tundra at Lexus. Kaya po, yung mga units na yon ay nasama dito sa recall, doon sa 102,092 units. Ang pagpapalit ng 100,000 units ng makina nitong mga Toyota na to, nitong mga affected na sasakyan, ay napakalaking gastos para sa Toyota. Brand new na engine ng ipapalit, iswaswap, at sagot lahat ng Toyota ang gastos doon sa US, sa Amerika, dahil doon nangyari yung recall. Ngayon, nakaapekto ng malaki ito sa production ng Toyota na sa halip na gagawa sila ng mga bagong sasakyan ngayon, uunahin muna nila na makagawa ng 100 units na makina na pamalit dito sa mga na-recall na mga engines. Mga kapatid, ito pong ginawa ng Toyota na voluntary recall para po dito sa 102,000 units ng mga Tundra at Lexus. Ito po ay ipinapakita nila ang kanilang dedikasyon para mapanatili ang tiwala ng mga customers sa pamamagitan ng agad-agaran nilang pagresolba sa issues kahit pa malaking pera ang mawawala sa kanila. At kahit po sinasabi nila na kaunti lamang yung apektado dito sa issue na to, ay papalitan na rin po nila yung 102,000 units na mga makina na ito para dito sa mga nasabing mga modelo ng sasakyan. Yung safety ang pinaka-importante sa lahat. Yan po ang sinasabi ng Toyota. At mapanatili po nila ang kanilang brand reputation. At ito ang kanilang strong commitments to resolving quality issues kahit pa malaking pera ang mawawala sa kanila. Ganito po kahigpit sa Amerika ang National Highway Traffic Safety Administration. Kapag napatunayan na may problema ang sasakyan mo, lalong-lalo na po sa safety, talagang marirecall po yan. At kadalasan po, pag nag-recall dyan, hindi po 1,000 lang, hindi po 2,000 lang. Talaga pong umaabot pa po yan sa libu-libong mga units ang inire-recall. At ito nga pong nangyari sa Toyota na ito, ay 102,000 units ng Tundra at Lexus ang ire-recall dito. Kaya nga po, sabi po ng Toyota, even though it's uncertain how many vehicles are actually at risk, sumunod po sila. No, hindi pa nila alam kung gaano talaga karami yung mga affected na mga vehicle. Sumunod sila na itong 102,092 units na mga Tundra at Lexus ay papalitan nila ng engine. At wala pong babayaran kahit 5 yung mga may-ari po nito. Sana ganito din po sa Pilipinas. Sana ganito din ang ating gobyerno kahigpit kapag merong mga problema yung mga sasakyan na ating nabibili. Sa Amerika nga po, lumang-luma na yung sasakyan, napapasama pa sa recall. Dito po sa Pilipinas ay kakaunti lamang yung mga nababalitaan ko po talagang recall. Itong mga nakaraan lang, kakaunti lamang po yon. Pero yung po ba yung nangangahulugan na yung pong mga sasakyan sa Amerika ay mahihinang klase? Kasi ang daming recalls dun sa kanila. Samantalang dito sa Pilipinas ay kakaunti lang po talaga yung mga nare-recall. Ang ibig sabihin po ba nun ay magagandang klase at talagang matitibay yung mga sasakyan na meron tayo dito sa Pilipinas na ibinebenta nitong mga automotive manufacturer po na to, itong mga automotive dealer. Nito nga lang pong September 27, 2024 ay muling nagkaroon ng recall ang Toyota. Ito Toyota na naman sa kanilang 42,000 na sasakyan na 2023 at 2024 model na mga Corolla Cross. Naku po, ito po ay hybrid vehicle. Sinabi ng ahensya, sa US po ulit ito sinabi ng ahensya na nagkaroon ng problema sa software sa electronic control unit ng preno nito. Habang ikaw ay nagmamaniobra or lumiliko ka sa kanto
ay humihina po ang preno. So iyan po yung recall noong September 27, 2024 o mga ilang araw pa lang po yung nakalipas. 42,000 na units ng mga Toyota Corolla. Yan, Toyota Corolla Cross hybrid. So loss of power brake assist. Loss of power brake assist. Ibig sabihin, yung preno kapag ka nasira, yung software noon ay mawawala yung brake assist. No? Kasi power brake assist para malambot talaga yung preno mo at talagang pag inapakan mo ang pedal mo ay malakas ang preno mo. So loss of power yon, ang sinasabi po dito, nagkaroon daw po ng problema yung software. So kung nagkaroon ng problema yung software, pwedeng isang bigla yun, isang ganun lang. So mabilis na mabilis ka, biglang nagkaroon ng problema yung software, hihina ngayon yung assist. Ibig sabihin ng assist, pagka umapa ka, sira yun, matigas ang preno mo. Kaya nga yung mga hydrovac, assist po yan. So, yung hihigop yung hangin doon sa vacuum para higupin din yung diaphragm, assist yun. Kaya pagka nasisira ang hydrovac mo, tumitigas ang preno mo kasi nawawala yung assist. So, dito po, ganun din po yung nangyari at pwede po talagang magbunga ito ng matinding trahedya. Halimbawa, mabilis ang takbo mo, syempre, hindi mo naman mapapansin na nagkaroon ka ng problema, bigla ka ng preno, nasira yung software, boom! Yan, matinding bangga. At nagkaroon din po ng loss of power brake assist ang mga Camry. Yan, Camry models noong year 2018 at 2019 ayon sa justicespace.com. Ito ay noong November 18, 2021 at ito ay umabot, ito ang dami nito, sa mahigit na 238,000 units na mga Camry sa Amerika. So, hindi pala matibay yung mga ginagawa dyan sa Amerika. Biro lang po kasi dito wala naman tayong naririnig na ganyan, walang na-experience sa mga units natin unless wala tayo ng mga ganitong klase na mga model ng sasakyan na merong power brake assist, tapos dito naman sa Tundra, di ba? Baka naman mas maganda pa talaga yung ginagawa dyan sa Thailand na mga engine ng Toyota or hindi natin alam kung saan nanggagaling ngayon. Yung engine ng Toyota, yan ba'y galing sa Japan or galing dito sa Thailand? Mga kapatid, parang yung mga units na ginagawa dyan sa US ay mga mahihinang klase at yung mga nandito sa Pilipinas ang matitibay. Baka mainggit sila, dito na po sila kumuha ng sasakyan from Philippines to US. Biro na po. Pero pwede ba yun na talagang yung mga ginagawa dun sa US mahinang klase at dito sa Pilipinas talagang matitibay? Halos kakaunti lang, madalang pa sa patak ng ulan ang mga nare-recall dito sa Pilipinas na mga modelo ng sasakyan, mga brand ng sasakyan. O baka naman talagang hindi lang napapansin yung mga reklamo. Baka walang nagre-reklamo or kung may nagre-reklamo man, saan ba talaga tayo dapat magreklamo? Kanino ba dapat lumapit ang isang may-ari ng sasakyan kung yung bagong bili niyang sasakyan ay bigla na lang nasira? Parang naaalala ko tuloy yung isang policewoman na talagang ibinlag pa niya yung kanyang Ford, o di ba? At ganun daw, marami raw problema, ganyan-ganyan. Hindi ko lang alam kung na-resolve na yon. So, kanino ba tayo magrereklamo para itong mga sasakyan na nabibili natin na may problema ay makarating sa kinauukulan? Napaka-importante po talaga kung bibili ka ng brand new na sasakyan ay mag-break-in ka. Kung hindi man hinihingi nung dealer na i-break-in mo yan, ikaw na mismo ang mag-break-in. Simple lang naman yun Tumakbo ka ng 1,000 kilometers at pagkatapos nun, mag-change oil ka or yung oil filter, tanggalin mo, ikaw na mismo. Diba, hindi naman malalaman ng kasa ng dealer na tinanggal mo yon. Tignan mo sa loob kung mayroong mga metal shavings. At kung talagang wala ka namang makitang metal shavings, okay yan. No? Palitan mo na lang din yung filter at sige, go ka na. Pero kung meron kang makitang mga metal shavings or mga machining debris, katulad nung nangyari diyan sa Tundra, kahit konti lang, kasi baka hindi pumunta lahat dun Diba? Halimbawa, nakita mo, tinanggal mo, kaunti lang may nakita ka, huwag mo nang gamitin yan. Dalhin mo na yan sa Toyota at ipakita mo sa kanila na meron kang nakitang metal debris. Kung hindi man Toyota, kahit na anong brand, ito tulong na rin po sa inyo. Kasi po, alam nyo kung bakit? Wala naman pong National Highway Traffic Safety Administration dito sa Pilipinas. Kapag ka nagkaroon ng problema yung sasakyan mo, na bigla-bigla na lang, nag-stall yan, huminto yan, nagkaroon ng ingay, nagkaroon ng blow-by, dahil hindi ka talaga nag-break-in, hindi mo ipinakita sa kanila na meron ka palang dapat ipakita dahil nga may metal shavings, ayan sagot mo na yan habang panahon na nasa iyo yung sasakyan mo. Sagot mo na yan. Wala silang pakialam dyan. Kasi nga po, hindi mo
sinunod yung tamang pagbe-break-in. Kasi po, doon sa mga nakaraang vlog ko, nag-vlog ako niyan tungkol sa break-in. At marami pong nag-comment doon na dito sa amin wala nang break-in o nandun siya sa US. Dito naman sa Pilipinas, hindi na totoo yan. Wala nang break-in. Pagkabilin mo ng bagong sasakyan mo, paandarin mo na yan, punta ka sa kung saan mo gustong puntahan. Wala namang problema yon. Unang-una, sa'yo na nga yan eh. At lahat ng problema niyan, ikaw na ang mag-shoulder eh. Paano kung meron yung machining debris? Paano kung meron mga metal shavings? Wala naman tayong National Highway Traffic Safety Administration dito. Hindi ka kayang sagutin ng DTI pagka nagkaroon ng ganyang problema. At na-experience ko na yan, napakahabang usapin. Sobrang habang usapin. At pagdating doon sa dulo, maghahanap ng third party na magsasabing kung sino yung tama. Ikaw, eto ka. Ayan, ang lead mo. Parang ano yan, David and Goliath yan. Maghahanap ng third party kung sino yung tama. Kaya mo ba to? Eto ka. Paano kung yung third party ay makausap nitong si Goliath? Tapos na ang problema. Sila ang panalo. Kaya po, mag-break-in na lang kayo. Kung brand new ang inyong sasakyan, mag-break-in kayo on your own kung hindi hinihingi ng dealer. Simple lang yun. Bibili ka na lang din ng original na oil filter mo after 1,000 kilometers or sabihin mo pang 2,000 kilometers, tanggalin mo yung oil filter at tignan mo kung merong metal shavings, may mga machining debris, pabiyak mo yung oil filter mo at kung wala ka makikita, good na yan. Mga kapatid, kung nakatulong po ang vlog na ito sa inyo, pwede po bang paki-like nyo po at paki-share na rin. At sana po huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.